Katatapos lang ni pambansang kamao Manny Pacquiao ng isang linggong training sa Wildcard Gym sa Los Angeles. Ayon mismo sa kanyang coach na si Freddie Roach, nasa kondisyon na ang katawan ni Pacman para sa laban nila ni Sugar Shane Mosley sa susunod na buwan. Inaasahang mas magiging maganda pa ang susunod na 4 na linggong training ni Pacquiao sa Amerika. Sa ngayon, hinay-hinay muna ang pambansang kamao at nagawa pang interviewin ang kanyang coach. Today, you look like you're ready to fight. If the fight was tomorrow, we'd be ready. Mga kapuso, dito sa Los Angeles, California, Wildcard Gym. Katatapos po ng isang linggong training ko dito sa Wildcard Gym at masaya po ang aking trainer na si Freddie Roach dahil sa pinakita kong kondisyon. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo. Kaya po, lagi pong manood ng 24 oras. Yan po ang update dito sa training ko sa Los Angeles, California. Si Manny Pacquiao po, mula ito sa Wildcard, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Department of Health na meron ngang pasyente na nasalina ng dugong may HIV at hindi lang po isa kundi 2. Nakatutok si Lay Alves. Isang mahigit 20 anyos na lalaki ang napakiusapang mag-donate ng dugo noong Nobyembre. Nang suriin, nagnegatibo siya sa HIV. Ang hindi nila alam, may HIV na pala noon ng lalaki pero hindi lumabas sa test. Kaya natuloy naman ang blood transfusion sa kakilalang babaeng may malubhang sakit. Pero hindi lang pala isa ang nasalina ng kontaminadong dugo. Ang tinatawag na plate concentrate ng dugo, isinali naman sa isang batang babae na may malubharing karamdaman. Hindi nagtagal matapos ang transfusion, namatay ang bata. Noong Marso naman namatay ang unang sinalinan. Pero paglilinaw ng DOH, hindi HIV o AIDS ang ikinamatay ng 2. Kasi ang HIV, bago siya maging problema, it will take years. Noong Pebrero lang natuklasan na kontaminado ng HIV ang dugong isinalin sa 2 nang hingan muli ng dugo ang donor. Sa pagkakataong ito, lumabas na sa test na positibo siya sa HIV. Agad na kinumpiska ang nakaimbak na kontaminadong dugo. Lumabas na nag-false negative sa HIV sa unang test ang donor. Ibig sabihin, nung nakapag-donate yung donor, less than 3 weeks pa lang nung na-expose siya. Ibig sabihin, bago-bago pa lang na-expose yung donor. Hindi rin daw sumagot ng totoo ang donor sa interview sheet na bahagi ng screening. Meron na siyang mga risk na sexual, pero dahil sa confidentiality, hindi ko mababanggit yung risk na yon. Pero nang chinek namin yung form niya, nilagay niya lahat, no. Ibig sabihin, wala siyang exposure, gano'n. Binibigyan na ng counseling ang lalaki. Pinag-aaralan ngayon ng DOH kung paano magiging mas epektibo ang screening sa blood donation. Baka raw kailangang may personal na interview sa mga potential blood donor. Kaya nga, sasabihin nyo sa amin kung nagkaroon kayo ng casual sex, tattoo na hindi namin makita, o nag-i-inject pala kayo ng drug, o may iba pa kayong exposure, hindi lamang sa HIV, magsabi ho kayo. Ayon sa AIDS Society, may mga kunwaring nagdo-donate ng dugo pero ang totoo ay nais lang nilang malaman kung may HIV sila. Sa datos ng DOH, 146 blood units na idinonate sa mga blood bank at ospital noong 2010 ang kontaminado ng HIV. Pero dahil natuklasan agad ito, hindi na ginamit ang mga ito sa blood transfusion. Kung gusto niya magpa-test talaga, pumunta sa isa sa ating mga social hygiene clinics dito sa ating bansa. At sila naman ay trained na maggawa ng counseling and testing. Maaari rin daw magpa-test sa malalaking ospital ayon sa DOH. Ikinakampanya rin ngayon ng AIDS Society sa Facebook ang pagpapa-HIV test. I-search lang ang Take the Test, Take Control sa Facebook para sa impormasyon. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Mabuti na ang lagay ng Kapuso host na si Lar Santiago. Na-ospital po si Lar matapos niyang matumba habang naglalaro ng tumbang preso sa isang segment ng unang hirit kanina. May fracture siya sa kaliwang braso at sugat malapit sa kaliwang kilay. Nagpasalamat naman si Lar sa lahat ng nagpaabot ng pagmamalasakit sa kanyang kondisyon. Naramdaman ko talaga yung concern and yun pa lang talagang nakakapagpalakas na. Don't worry, I'm okay. Siguro in 3 or 4 days, I'll be out of the hospital. Back to work, magkita-kita tayo ulit. Susunod, Iza
sa kalsado, nanibago nga ba sa kanyang role bilang bading sa I Heart You Pare? Sulya pa natin yan sa pagbabalik ng Chika Minutes. Mel? Salamat, Pia. Naghahanda na rin ang mga istasyon ng bus at mga ahensya ng gobyerno para sa Holy Week. Pinaalalahanan ng LTFRB ang mga operator ng bus na siguruhing maayos sa mga sasakyan para ligtas ang mga biyahe. Nakatutok si Steve Dailisan. Mahigit 100 special permits na ang pinoproseso ng LTFRB para sa inaasahang huto ng pasaherong uuwi sa mga probinsya sa Semana Santa. Hanggang ngayong linggo na lang daw pwede mag-apply ang mga bus company para sa dagdag na ruta. Sangayon sa patakaran, 20% ng kabuang dami ng bus ng isang kumpanya ang maaring bigyan ng permit. Sa mga pasahero naman, sana maging vigilant kayo. Tignan ninyo kung ito ay city bus operation na nakalagay sa body markings nila at medyo kinukutuban kayong wala silang pahintulot, bigay niyo ho yung plate number ng bus at saka pangalan ng bus. Kasi ito ho ang magbibigay ng clue na hindi sila authorized. Ngayon pa lang, pinaalalahanan na ng LTO mga operator ng bus bilang bahagi ng Lend a Hand for Lend program ng DOTC. Malimit daw kasing puna tuwing nag-iinspeksyon ang pagkakalbo ng gulong, depektibong accessories gaya ng wiper, headlight at side mirror. Maging yung kaliit-litang tornilyo, dapat daw kumpleto. Mga technical people coming from Hino, Pilipinas, na ito po ay mga mekaniko, mga supervisors doon, at sila po ang gagawa ng actual inspection ng mga buses as to the roadworthiness ng sasakyan ng mga buses. Huwag din daw magulat sakaling may mga tauhan ng LTO na papara sa kalagitnaan ng daan. Dito sa garahe ng isang kumpanya ng bus sa Quezon City, bago bumiyahe, dinadaan muna sa safety inspection ng kumpanya ang bus. Siyempre, tanda raw ng mga driver nila ang blow bag check o battery, lights, oil, water brakes, air at gasoline para iwas disgrasya. Pagkadating ng mga bus mula sa biyahe, binibigyan itong tinatawag na bus service request form yung mga driver. Dito nila isinusulat kung ano yung mga nakita nilang diferensya dun sa bus na kailangang maisaayos ng mga mekaniko dahil kapag wala raw nito ay hindi pa hintulutang makabiyahe ulit yung mga bus. Sakali naman daw magkaroon ng aberya bago bumiyahe, may kasamang mga service dyan sa daan na i-inform mismo doon sa mismong terminal o sa control tower. Halimbawa kung may problema yung bus na yon, itatawag agad yon for service. Itatawag agad yon para baldan. Ang MMDA naman nakikipag-ugnay na rin daw sa pamunuan ng NLEX at SLEX para masigurong handa sila sa pagharap sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko. Maaari namang tumawag sa hotline ng MMDA at LTFRB para ireklamo ang mga abusadong driver. Kasabay nito, siniguro ng LTFRB walang pagtataas sa pasahe ng mga bus hanggang matapos ang mahal na araw. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Makulay na phenomenon sa kalangitan, nasaksihan sa bansang Norway. Mga tip para makaiwas sa sakit dahil sa sobrang init. Alamin! At kilalanin ang binatang nakakuha ng isa sa pinakamataas na grado sa UP. Patid na pagtutok dito lang sa 24 Oras.